Okay. Hello, good afternoon. Nakaroon na. You're tuned in to 97.9 Live FM, your favorite hope, joy, and inspiration. Uplifting music, heartfelt stories, and words of wisdom to brighten your day wherever you are, whatever you do. Shine the light of faith, 97.9. Ready, start. Praise the Lord! A blessed and wonderful day to all our beloved listeners around the world. Maayong hapon kaniyong tanan nga nagapaminaw karon dinhi sa atong programa Mangandamta. Welcome once again to another hour of reflection, encouragement, and the preaching of God's eternal word here in Adventist World Radio, AWR 97.9 Light FM, o sa atong Facebook page, Adventist Light Media Ministry, diri danukat sa Salay, Misamis Oriental. Nag-live matag Domingo sa hapon o karon Marso 15, 2026. And this is your friend, host for this afternoon, Tina Dahilan Sadora, a servant of God coming to you live. Ako ang inyong kauban sa pagpaambit sa pulong sa Dios na makahatag og paglaom, pagdasit o giya sa atong kinabuhi. The Bible reminds us, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Mga kaigsuunan, ang pagtuo motubo pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. And today, we will study a very powerful and personal message entitled, Blessed are your eyes and your ears. Kini usa ka mensahe nga makapukaw sa atong espiritu o makapahinumdum kanato sa dakong pribilehiyo nga nakadungog kita sa kamatuoran. Shout out diay sa akong pinalangga nga si Silaz Tita Dahilan Lanit uban sa iyang minahal sa kinabuhi ug pamilya, no? Iyon usab ang atong walay puas nga nagasunod sa atong programa, Al Vincent Galve. Hello mga anak diha Aguinaldo, grade 11 Aguinaldo from Baliwagan.
National High School. Inuban usab sa atong mga kabataan, estudyante diha sa Rizal National High School, Claveria West District. Inubanan sa atong Public Schools District Supervisor, hello, Sir Edwin Amparo. Friends, Sissy Loves followers, especially to those who tune in this afternoon. May God bless all of you and give you all the best in life. Shout out sa DI sa atong mga school heads from Claveria West District. Nagapaminaw sila sa ato, no? Og nakapa-shout out. Okay, Ma'am Grimilin Agusan, Sir Romil Anaya, Ma'am Liberty Daa, Sir Frank Evangelista, Sir Emmanuel Galve, okay, Sir Vincent Galve, no? Si Ma'am sa Managing, no? Managing Elementary School. Hello, Ma'am Marlet Habagat. Ug sa inyong tanan diha nga wala nato na mention, maayong hapon kanatong tanan. Ug ato usab giapil sa atong pag-shout out mga pangamusta ang atong mga kaigsuonan nga naa karon sa balay Tambalanan. Ang uban nasa Panimalay, no, apan nagaanto sa kasakit, suffering nga mga sakit, no, hinautungta nga ang Dios magaayo o magatapion sa iyang mga kamot aron ang inyong mga gipambati karon maanaa sa kahumpayan o kaulian, no, maulian kamo niining pagkahaponon. Before we begin to our message this afternoon, let us bow down our head for a prayer. Let us pray. Our gracious and loving Heavenly Father, we come before you today with thankful hearts. Thank you for your word that teaches, corrects, and guides us as we meditate on the calling to be light in this dark world. Open our understanding, renew our convictions, inspire us to shine for you. Bless every ears that listen and every heart that long for your truth. In Jesus' name we pray. Amen. Sa makausapa may hapon kanatong tanan. Atong usbon ang atong title sa atong programa or sa atong mensahe karon nagauluhan, Blessed are your eyes and your ears. Nabulahan ang inyong mga mata o ang inyong mga dalunggan karon nga nagapaminaw. In the Gospel of Matthew chapter 13, the Bible tells us that Jesus was speaking to a great multitude. Daghan kaayo ang nagtigom aron maminaw sa pulong nga gihatag kanila ni Jesus Christ. But listen carefully. Church, mga kaigsuunan, dili tanan nga mga tao nga naminaw didto adunay parihas nga tuyo. Some came because they are curious. They are longing for loaves and fishes, and some wanted the word of life. Again, ang uban sa mga tao nga nanambong nitong dako kay nga multitude, baga kay nga katawhan, no? Ang uban didto tambong lamang tungod sa curiosity. Kinsa ka ng Jesus Christ? Kinsa ka ng maayong magtutudlo nga giingon nila? Pareho gyapon sa ato karon. Na kung naa kani uy naikuan dito o dagan dayta, no? So inani gyapon ang hitabo sa unang panahon. Dili tanan nga naminaw kay Jesus Christ. Naminaw tungod kay gusto nila sa kinabuhing walay katapusan. Ang uban kanila ni adto lang tungod sa kuryosidad. Unsa ba gyud naka-bright ang gitawag nga master. Other came because of or they wanted miracles. Unsa ka nasagka nga milagro ang ihatag ani maong Kristo para sa mga tao. So, inana gusto gyud ta nga dunay mga milagro. Ang uban nangita og pan ug isda. Pan ug isda. Gigutom siguro or unsa ba, no? Kay gusto na nato nga unsaon kani pagpakaon ani daghan kay isang tanan ni. Samo sa nahitabo sa milagro sa pagpakaon sa libo-libo. But there were few people who came for a deeper reasons. Apan adunay mga pipila nga nagtambong dito miadto dito aron sa pagpaminaw sa pulong sa kinabuhi. They wanted their souls to be fed. Gigutom sila sa espirituhanong pagkaon. Now, the question is, today,
our dear listeners, which group do you belong? Ikaw ba ang naminaw tungod sa kuryosidad? Ikaw ba ang naminaw tungod kay gusto ta o mga milagro sama sa pagpadaghan sa pan o isda? Or kamo ba ang naa sa ikatulo ka grupo nga mao ang pagpaminaw sa pulong sa Dios, pulong sa kinabuhi, aron mabusog ang atong gigutom nga espiritu o kalag. Ang balaan nga kasulatan nagasulti diri sa Matthew 13 verses 16 to 17. Nag-iingon diri no? Nag-iingon diri. This is the gospel of Jesus Christ. Nag-iingon siya diri. But blessed are your eyes, for they see, and ears, for they hear. For verily I say unto you, that many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them, and to hear those things which ye hear, and have not heard them. Dunay daghan kay mga tao nga gusto moduol sa Dios, gusto mo alagad sa Dios sa tinuray. Busa nag-ingon ang Dios, no? Mateo 13 versikulo 16 ug 17, apan bulahan ang inyong mga mata kay nakakita siya, ug ang inyong mga dalunggan kay nakadungog sila. Kay sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga daghang mga propeta ug mga tao matarong naghandom sa pagtan-aw sa mga butang nga inyong gipangtan-aw, apan wala sila makakita niini. Sa pagpamati sa mga butang nga inyong gipamati, apan wala sila makadungog niini. Nganuman ang uban tuwa na sa lubnganan. Mga kaigsuonan, dako kayo ang pribilehiyo nga makakita kita ug makadungog sa kamatuoran. Jesus said, "Blessed are your eyes." Grabe no? Bulahan ang atong mga mata kay makakita, ug ang atong mga dalunggan tungod kay kini makadungog. Hinaot pa unta, no? Hinaot pa unta nga makadungog ang atong mga dalunggan ug makakita ang atong mga mata sa mga butang nga gusto ipakita o gusto isulti sa Ginoo nining kahaponon. Jesus said, "Blessed are your eyes." He wasn't talking about 2020 physical vision. He was talking about spiritual sight. Okay? Kini di ay ang maong mata nga giingon dinhi sa balaang kasulatan. Dili kini siya mata na physical lamang, kundi mata sa atong espirituhanon or spiritual sight. Family spiritual blindness is much worse than physical blindness. Ang pagkabuta sa espiritu mas dautan pa kaysa pagkabuta sa lawas. Nganuman, kung mabuta ang atong lawas, pwede buta, no? Buhi pagyapon ta. Pero kung mabuta ang atong espiritu, sama na kini siya sa ngit-ngit yun nga ngit-ngit, no? Lisod yung kayo sa buta. So look at the Pharisee in Matthew 15:14 or Matthew chapter 15 verse 14, and also in 23 verse 19. They had perfect eyesight, but Jesus called them blind or blind leaders of the blind. Lisod kayo, no? Kung kita mahimo nga giya nga buta, lisod kayo ang pagtultul sa dalan tungod kay butanan ang leader nga atong isunod. Unsa dinhi? Jesus said, "Blessed are your eyes." Again, nagpasabot sa espirituhanong pananaw. Blessed are those who can hear His words. Why? Because unbelief blind the mind.
If you don't believe, the light of the gospel is hidden from you. But when you have a simple faith, God illuminates your understanding. Grabe ang giingon sa kalaan nga kasulatan. Ang espirituhanong pananaw, kinahanglan na dili natutugutan nga mahimo kitang buta sa espirituhanon. Ang pagkabuta sa espiritu mas grabe pa na pagkabuta kaysa buta sa lawas. Kini ang Corinthians, ang libro sa Korinto, Kapitulo 4, versikulo 4, nagyon siya sa diha nga ang Dios ni ining kalibutana nagbuta sa mga unang-una sa mga dili magtotoo. Aron, dili mudanag kanila ang kahayag sa maayong balita sa himaya ni Kristo. Mga kaigsuunan, kung walay pagtuo, dili makita ang kahayag sa kamatuoran. But when the person has faith, God opens the mind. Kung adunay pagtuo, ang Dios mohatag og kahayag sa atong pagsabot. Buti pasabot nga kung kita naminaw, kung kita mutanaw sa mga buta nga espirituhanon, mga buta nga iya sa Ginoo, apan wala nato kini siya tuuhi, meaning nanatay kaugalingon nga judgmental nata, no room for new truth, meaning narrow-minded, mauna mong gibni, so sayang lang muna gitawag nga spiritual blindness. Mao na hinungdan mga suki nga tigpaminaw nga kikinahanglan nato nga ablihon, itugyan nato sa Ginoo ang mga butang nga atong gusto nga maangkon pinaagi kay Jesus Christ, tungod kay ang Dios muabli lamang sa atong espirituhanon nga pagpaminaw, atong espirituhanon nga pagpananaw kung kita aduna nay pagtuo. No? Bisan unsa atong buhaton, bisan unsa nato kamaayo, kung wala kitay pagtuo, dili gayud kita makapahimaya sa Dios, no? For if we have no faith, then we have no room to please God. Wala kitay mahimo aron mapalipay nato ang Dios. Nganuman kay wala man tay pagtuo. Mao to siya ang una, no? The light of the prophecy. I believe these words apply especially to us today, the people of the great second advent movement, no? Kita karon nagapamabot sa ikaduha nga pagbalik ni Kristo. We are a people guided by the light of the Bible, kahayag sa propesiya sa Biblia. Meaning, kita tanan karon open ang atong, we are free, no? Free ta sa pagbasa sa balaan nga kasulatan. If you like it, no? Kung gusto ta mo basa, daghan nga mga pamaagi. Kung wala tay mga Biblia karon, no? Kung wala tay mga Biblia nga physical, pwede na to i-download sa atong mga cellphone, atong laptop or iPad, whatsoever gadget that we had. Pwede na to i-download ang atong mga Biblia aron na tay mabasa. Meaning, we are people, no? Kita nga mga natuo nga adunay Dios, kinahanglan atong studihan ang Biblia aron makaangkon kita sa kahayag. Ug kining kahayag dili lamang nga atong nabasa o nakita, kundi aron usab kini atong ika-aplikar sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. No other generation has seen what we see. We see the signs of times. We see the chain of Bible forecast coming to pass. Ulahan kita karon. Sa unang panahon wala, no? Dili sila makabasa sa Biblia kay wala pa Biblia sa unang panahon. Duna lamang sila gitawag na propeta, prophets, na kundiin may magapataliwala tali sa Dios ug sa iyang katawhan. Buti pasabot nga ang Ginoo makita lamang o madungog lamang sa mga propeta, na kung diin ang mga propeta sad moray musulti ngadto sa mga tao. Unlike today, nakitang tanan aduna tay chance
nga makigistorya sa Ginoo pinaagi sa balahan nga kasulatan. Apan ikinahanglan lamang ang pagtuo. Kinahanglan atong tuuhan nga ang Dios unsa gani atong mabasa sa Biblia, ang Dios mo'y nagasulti niini og ato kini siyang tuuhan, no? Dunay mga mensahe nga gikan sa balaang kasulatan nga gusto ipaabot sa Ginoo sa matag usa kanato. As John, no? In John 8 verse 12 says, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness. Sa giingon sa Ginoo, ako ang kahayag sa kalibutan, ug sila nga nagalakaw sa kahayag ug mosunod kanako, dili gayon magalakaw sa kangitngit. Praise God, no? Bulahan kay kita na ang Ginoo nagpangga kanato, ang Ginoo nagaangkon kanato, ang Ginoo nagahatag kanato chance na makahimo sa pagbuhat sa mga butang, paghimo pagpakigistorya ngadto kaniya matag karon ug unya. Okay. Ang sunod na nga ako subtitle, Blessed are your ears. Unsa may buot pasabot niini? Sumala sa tumabasa, no? Parallel na siya. Then he said, and your ears for the hear, mga igsoon. Our opportunities to hear the word of God are unparalleled. Walay kaparihas sa kasaysayan. Reaching million in all lands right now. No? Kita, bulahan kita karon. Doon na tayo mga radio station na kung diin makapaminaw kita sa mga balaan nga pulong sa Ginoo, no? So nag-iyon siya diri, doon na tayo mga television and social media, doon na tayo mga live, doon na tayo mga Facebook page, nasa tayo mga reels na kung diin ato makita nga ang Ginoo makiistorya kanato pinaagi sa iyang mga manalagna, pinaagi sa iyang mga inanak. Atong huna-hunaon mga suki nga tigpaminaw nga ang social media adunay dako kaayo nga kaayuhan nga makahatag sa tao, no? Gamiton sa disya sa Ginoo ang social media, kaso lang naa ka nato ang pagpili kung unsay atong tan-ahon, di ba? Kasagara ang tan-ahon is mga short movies, na naa diha mga short movies. Pero kung gusto ta og kaayuhan, gusto ta og matambok ang atong spirito, kinahanglan nato pilion ang mga religious nga mga pagtulunan nga naa sa atong mga gadget ug television. Na mga printing press, buti pasabot natin mga basahon, mga tracts, Biblia, natay mga spirit of prophecy, na mga libro, no, health and home, and any other books, no, nga dunay nagdala sa mensahe para sa kaluwasan. Kinahanglan mahimo kita nga bright or wise nga listeners sa radio. Kinahanglan ato lamang i-tune in ang atong mga radio diha sa mga pagtulunan nga iya sa Ginoo. Ang atong television ug ang atong social media, kinahanglan atong hunahunahon na ang atong gipaminaw or ang atong gitan-aw kining mga station or kining mga reels or whatsoever is it nga makapatambok or sa atong lawas o sa atong espiritu, no? Daghan kayo sa tanan mga tao karon nga libre na kita kaayo sa tanan sa pagbasa mga libro, mga Biblia or tracts, no, nga nagdala sa mensahe sa kaluwasan. Kung sa una pa nahitabo sa panahon ni Isaiah, Jeremiah o Daniel nga makita nila na dunay mga sama ni ini dili na madugay or wala sila nagdugay sa pagmensahe sa katawhan, no? Sa mga tao lang nga iya sa Ginoo, nga naman ang mga katawhan nga iya sa Dios magapaminaw man sa iyang pulong, no? May wala na to ang ato labang nga buhaton mao ang pagsangyaw sa maayong balita. Kining maayong balita isangyaw na to sa tibuok kalibutan. Ang maminaw niini pulahan, kung dili maminaw na wala na, dili na ta wala na tay labot sa paingnan niini tungod kay ang Ginoo naghatag man og kagawasan
No, bulahan kayo maayo kayo Ginoo. Naghatag siya kagawasan sa tao aron sa pagpili. Pili sa maayo ug dautan. No, sumala sa iyang balaan kasulatan gyud siya, adunay duha ka dalan nga gihatag sa tao. Dalan nga maayo ug dalan nga dautan. Apa nagiun siya, pilia ang maayo aron mabuhi ka. No, sumala sa Biblia, bisan pagpili ta, maayo dautan. Pero giingnan pagid ta sa Ginoo, pilia ang maayo aron mabuhi ka. Pareho na sa exam. Kung ang exam pa unta, ang mga maestra, kung tagaan pa o leakage or tagaan og answer ang mga estudyante, kuha na lang dito ang estudyante kung masayop pa. Kung atong mahinumduman ang atong type or EDM, no? Alternative Delivery Mode of Teaching during COVID-19, kung makita na to, ang mga estudyante kasagara, giuna na, tanaw ang answer key sa likod. Ano man? Kay, correct naman daan. So, sayop na lang yun sa estudyante kung wala siya nagtanaw sa answer key. Kung muna ang Ginoo na kayo siya, duha raman ang choices, maayo dautan. Tagaan na itanyag answer, pilia ang maayo aron mabuhi ka. Di ba? Maayo kayo ang Ginoo. Gitagaan ta niya og pagpili, o gitagaan pagit ta niya og choice kung sa atong pilion. Busa ang tao karon naa sa ato ang pagpili. Bisan pag-unsaon atong ingon na ayaw lagi panigarilyo, ayaw lagi inom sa ilimnon nga makahubog. Kung atong pagpili mao ang paghimo sa ingon, walay mahimo ang Dios o walay mahimo ang mga magtatambag bisan pa kinsa, no, nga except siguro sa doktor kung magpatuo pa, pero kung dili na gyud magpatuo, walay mahimo ang doktor. Tanan, we are responsible for our own selves. Wala tay angayan nga basulon sa mga butang mahitabo sa ato. Ang gobyerno mismo, nag-ingon na ang gobyerno, government warning, cigarette smoking is dangerous to your health. Pero bisan pa kung saan pag-warning, bisan pa ang pakiti sa sigarilyo, no, ang putos, bisan pa ang pakiti sa sigarilyo, butangan pa ang mga side effect, mga cancer, mga mangitabo, ano, mga utlanan or mga mahimo, no, sa tawag na sangputan sa mga taong manigarilyo. Apan sa gihapon, halinon gyud ang sigarilyo, gidakuan og tax, mahal na kay ang sigarilyo, manigarilyo gihapon. So walay mahimo ang ubang tao. Ang makadisiplina sa atong kaugalingon, kita ra gyud sa atong self. Dili ta makabasol sa atong mga ginikanan. Dili ta makabasol sa laing tao. Kay wala ta warningi. Dili ta makabasol sa gobyerno. Gani bisan pag ato nga pagpili nga at madaot ang atong lawas, no, apan sa gihapon ang gobyerno nagahatag og aid. Nagahatag og aid aron nga maulian ang ipagbati nga balatian sa mga tao nga mga bisyoso. So bulahan kita nga adunay warning nga gihatag ang Ginoo nga niining kahaponon nagapahatag siya og tambag nga kundiin kung maminaw lang ta sa mga tambag nga iya sa Ginoo, ang Ginoo mag-aalin sa atong mga balatian. But remember this, great light brings great responsibility. Kung dako, kung daghan ang kahayag nga imo ug akong nadawat, dako usab ang atong responsibilidad. Tan-aw nato, dili lang kay ang atong kaugalingon maayong gidala, kundi ang atong moral or ang atong dungog, atong gidala ang atong tibuok pamilya. Gidala nato ang dungog sa atong barangay, gidala nato ang dungog sa atong munisipyo, o gidala nato ang dungog sa atong country, the Philippines. Meaning, dili lamang kay kita ang mag-suffer sa mga butang lilugnangan sa atong mga dautan nga gipambuhat, kundi
ang kini mao nga resulta mo resulta usab sa atong tibuok nga nasud Pilipinas tungod kay ato man taga dinhi man ta, no? Taga dinhi man ta. The Bible tells us in the Gospel of Matthew chapter 24 verse 14, ayun siya og kining maayong balita sa gingharian igawali sa tibuok kalibutan, ingon nga pagpamatuod sa tanang mga nasud ug unya moabot ang katapusan. Mga kaigsuonan, ang maayong balita ginawali na karon sa tibuok kalibutan. Ang pagbalik sa atong Ginoo haduol na gyud kayo sa matanan, no? Ngani atong gipaningkamutan nga wala kayo'y tao unta nga dili makadungog sa mensahe sa Ginoo, kay aron ang tanan mamaandam gayud, kay kita man tanan ang gipakamatyan ni Ginoong Hesus nga gusto ni sa Ginoong Hesus, gusto ni Ginoong Hesus nga kitang tanan makapuyo niya ng langit ng pulianan nga iyang kitagana alang sa mga matarong. If the prophets of old, Isaiah, Jeremiah, and Daniel could see what we see on this smartphone today or here on this radio today, they would be astonished for our indifference. They desired to see this day. No? In 1 Peter 1 verses 10 to 11, grabe mga sukmiti paminaw. Mahanduraw sa atong mga unang kinikanan, maibog sila kung atong tanahon karon grabe na yung kadali in one click sa atong mga kabot sa cellphone, no? Dali na kayo halos ang mga butang, dali na kayo istoryahon ang atong mga kaigsuunan nga tuwa sa layo. Hello di ay Sisi Loves diya sa South Korea, no, di ba? Hello Chudura Dahilan, naot nga naa karon sa to kay nga naman lagi ang ato nga station, atong Facebook ug atong mga messenger o unsa sa atong mga gadget, one click lang mga suking paminaw ato na mga istorya ang atong mga minahal sa kinabuhi. Diba sa una agulat pa ta sa telegrama, agulat pa ta sa long distance call, mahal kay sa tanan ang bayan. Karon nalang kay internet, imo na may istorya imo mga minahal sa kinabuhi nga tuwa sa layo, di ba? Grabe na gyud ka dali kay sa tanan. Nahinumdum pa ko sa una sa akong kabataan-on, nauso pa ang pinpal o bisag babae bisag lalaki pinpal moabot ang sulat, pinakadali na gyud ang isa ka semana, duha ka semana ana moabot ang sulat. Unya karon na hitabo na yung nga nay LBC, nalipay na din ta kay sa tanan nga naman isa ka adlaw na lang maabot na. Unya karon pa gyud ang cellphone nato nga sukintig paminaw, isa na lang yung ka-click, wala na. Isa na lang ka-click, isa lang tanaw, i-click nimo, send na dayon, di ba? May istorya na din nato, makita pag yun, nga naman, na may video, no, may video, kamera, na itong mga kamera sa itong mga cellphone, makita na to, unsay nahitabo, unsa di palibot anang lugara, o di ba? Grabe ka, na-amaze ko mga sukintig paminaw, tungkol kay sa una, sa pagbasa na ko sa Biblia, ako man siyang ibasa tanan. Gikan sa Genesis pa yun sa Revelation, ako na siyang nabasa. Wala ko nagdaho mga sukintig paminaw. Na kini di ang sulod sa Biblia, naaday lugar yun na tinuod, no? Naagid ni siya sa tinuod nga kinabuhi. Naagid ni lugar nga Jordan River, o naagid ni the Mountain of Temptation, naagid ni katong gilubngan ni Moses, Red Sea, gitabok sa nila ni Moses panahon nga gikan sa Egypt paingon sa Kanaan, no? Naagid ni siya kini tanan nga naa dinhi mga Bethlehem, naagid ni tinuod gyud ni siya mo gitawag na karon nga mga Holy Land, no? Gitawag nga Holy Land. Gusto kay kumusuroy dito. Pero pasalamat ta tungod kay ang atong mga kaigsuunan na si Engineer Rizalda, atong ko si Engineer Jonathan Rizalda, o ba siya asawa, si Ma'am Karen Rizalda. Kita na to nga, pag anto nila Holy Land, ilang video mo ni siya ang Mount of Temptation, mo ni siya ang Red Sea,
Muni siya ang kuan. So nakita nato mga suking tigpaminaw nga kini di ay ang atong balaan kasulatan. Naglangkob siya sa history, meaning tinuod nga panghitabo, mga panghitabo sa unang panahon. Ang nasa jay prophecy unsa ang umalabot nga mga hitabo ug ang karon. No? So amazing isa nga tanan mga suking tigpaminaw nga tinuod gyud ay nahitabo ang balaang kasulatan. I thought mo before, no, pareha sa other books ba, maghatag lang og leksyon. Pero dili siya tinuod ng panghitabo. So, amazing kayo, praise the Lord, kay iyang gihayagan ang akong panumduman nga nakita nato yun, ang tinuod physical appearance sa mga lugar nga naa sa balaang kasulatan. So, amazing kaayo. You should be grateful that the Lord has made you willing to hear the present truth. Kamatuuran karon. Mao ni siya ang kamatuuran. And you have found it in your heart to pay the price, to accept the truth of the Sabbath, the fourth commandment, and even when the world reject it. Kung atong tan-awon mga suki nga tigpaminaw, ang Dios nagahatag sa ato og freedom to choose between right and wrong. Pero kini nga freedom adunay kinutuban sa diha nga magbalik na ang Ginoo. This is a close provision. Sa diha nga mamatay ta, that is a close provision, meaning wala na tay panahon sa pagbuhat. Mintras karon nga duna pa o abli pa ang kaluwasan, giabli sa Ginoo nga kita makahimo sa pagdesisyon sa atong mga kinabuhi. Kita mismo magdesisyon karon sa atong pagpaminaw. Kinahanglan atong pilion ang maayo, atong pilion ang pag-alagad sa Dios. Kung kita karon naglisod or kung kita karon dato, no? Kung kita karon dato, tigali wala na ta nang hinahanglan og Ginoo. Ngano man, di naman ta manginahanglan Ginoo kay naman tay bugas. Di ka manginahanglan Ginoo kay basko ang atong lawas. Kasagaran nga dato siguro makahinumdum lang sa Ginoo kung nagdaot na. Pero kung walay balatian, dili makadumdum sa Ginoo kay wala man siya panginahanglan. Pero sultihan ko kamo mga suking tigpaminaw. Ang kinabuhi nato niyang kalibutan, mubo lang kay sa nga tanan. Busa pilion nato ang langit nun nga kinabuhi, tungod kay mao kana siya ang kinabuhi nga walay katapusan. Ug sayod ko, bisag dato ta karon dako katong negosyo, tsada katong sweldo, apan ang Dios nagahatag ka nato og kahigayunan nga moduol kita kaniya. Dili nato hulaton nga mag-retire pa ta at mag-alagad sa Ginoo. Dili nato hulaton nga magsakit pa ta at mag-alagad sa Ginoo. Kay base niya ulahin na ang tanan. But hearing alone is not enough. Ang atong pagpaminaw, dili kini siya insakto na. Atong pagpaminaw lang, dili kini igo, no? Nga maminaw lang ta. In the Bible says in Epistle of Romans, in Romans 2 verse 13, nagyon siya diri, kay dili ang mga magpapamati, no? Magpapanimati sa kasubuan, mao ang matarong tubangan sa Dios. Kundili ang mga magtutuman sa kasuguan, mao ang pagamatarongin. And also in Epistle of James, Santiago 1 versikulo 22, nagyon siya rin, apan mahimo kamo nga mga magtutuman sa pulong ug dili magpapanimati lamang nga nagalimbong sa inyong kaugalingon. Kinahanglan dili nato limbungan ang atong kaugalingon. Nasayod ta unsay maayo, unsay dautan, unsay langit nun, ug unsay makabalaan kanato. Kay ang uban kasagara may lang sa kaugalingon, bintahuso, makabintaha sa iyang isig katawo. Busa sa atong pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, kinahanglan dili ta mamintaha sa atong isig katawo. Kay kung mamintaha ta sa atong isig katawo, ang Dios nakakita niya ng tanan. Mga igsuon, dili nato limbungan sa buka usapa ang atong kaugalingon. Kay kasagara kay ingon ta maayo man ko, nagalagad man ko sa Ginoo.
Pero pwede ba nga atong una-unaon pag-ayo kung ang atong gibuhat kini tsada ba o maayo ba? Makaayo ba? No? Kung dili nato ma-love ang atong isig katawo, dili tinuod nga kita nahigugma sa Ginoo. Nga naman nag-iwan ang Dios, wala ganin inyo higugmaa ang inyong isig katawo nga inyo makita unsa pa lang ka ang paghigugma sa Ginoo nga dili makita. Kinahanglan buhaton nato ang pulong sa Ginoo. Kinahanglan nga dili nato limbungan ang atong kaugalingon. Nag-iyon siya again in Romans 2 verse 30, for not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Kini atong pagpaminaw karon, usa kini siya ka pamaagi na atong masabtan ang pulong sa Ginoo. Apan ang atong pagtuo kinahanglan ato ibutang na dunay buhat. Tungod kay ang pagtuo nga walay buhat, patay kini siya nga pagtuo. Dili tinuod ba nga pagtuo? Kay dili ang mga magpapanimati sa kasuguan mao ang matarong sa konsensya sa Dios, kundi ang mga magtutuman sa kasuguan mao ang pagmatarongon sa Ginoo. Bulahan kita niining kahaponon, nagitagaan kita og panahon nga kung diin mahimo nato ang ato nga mga buluhaton mintras aduna pay panahon. Ang atong buluhaton nga kinahanglan nato buhaton samtang duna pay ingong panila wala pa nagsalop ang adlaw. No? Ang kinahanglan nato nga atong ablihon ang atong mga mata sa kamatuoran ug sa atong nadungog nga mga warning na ang Dios hapit na mobalik. No? Ang Dios jud hapit na mobalik. Naadan jud siya sa pultahan. No? Kung sa unang panahon nga imong mga atong mga katigulangan nga duol ng Ginoo na sa hapit na siya mobalik, unsa pa karon nga halos na nato nadungog ang mga hugon-hugon sa mga gubat o sa tibok gubat sa tibok kalibutan. Ngani atong na-experiensyahan karon ang pagtaas sa presyo sa gasolina tungod kay doon na may gira sa atong silingan nga mga nasud nga naga-supply sa gasolina. So nagtaas na kaayo ang pangaplitihan. Musulod na usab niini ang atong mga palaliton. Tungod kay ang atong mga palaliton i-transport man siya. So nagtaas na gyud kayo ang presyo. Pero bulahan kita kung doon na kita Ginoo tungod kay ang Dios maghahatag ka nato og kasiguruhan, naghahatag ka nato og gitahagaan niya og warning na kining tanan mahitud sa dili pa mobalik ang Dios. My dear friend who listened today, your eyes have seen the truth. Ang imong mga mata nakakita sa kamatuoran. Your ears have heard the warning. Ang imong mga dulunggan nakadungog sa pahimangno. Now, the question is, what will you do with this truth? Atong nakita nga ang kamatuoran, makita nato sa bisag asa, atong mabasa o atong madungog. So, unsa may ato priority karon panahon na? Kinahanglan atong pilion ang Dios aron mabuhi kita. Magpadayon ba ikaw karon sa imong daang kinabuhi? Ako sayod na kita kay balut ang tanan. Ha? Kabaluta unsay maayo, unsay dautan, unsay makadaot, unsay makaayo. So, nara sa ato ang pagpili. Apan please, una-una to pag-ayo. Nga ang Dios nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa krus aron ikaw ug ako matagan sa kinabuhi nga walay katapusan. Dili nato sayangon ang pagpakamatay ni Jesus. Dili nato sayangon ang pribilehiyo ang gitagaan ta niya chance nga atong sala mapasaylo. Duol kita ngadto kaniya nga dunay pagtuo. Atong itugyan ang atong mga kaugalingon nga kaniya. Nanuman, bisan asa ta karon, bisan unsa pa man ang atong relihiyon, kung ang Dios, kung tininuod ba, kung tininuod ang atong pag-alagad sa Ginoo,
kung tinuod ang atong gugma para sa Dios. Nasayod ako nga ang Dios mohatag og iya kanimo, kanako ug kanatong tanan nga atong mapili ang unsay iya sa Ginoo. Nganuman, kung asa ka man karon, kung unsa ka man karon, unsa ang pambuhat, nakakita ang Dios ni ana. Ug ang Dios wala magatan-aw sa atong physical appearance, kundi ang Dios nagatan-aw sa sulod sa atong kasing-kasing. Walay natago kaniya. Bisan pag-igno nato nga, oy, buutan mo kay sa nga tanan, walay natago sa Dios. Kung mataguan man nato atong asawa, matago man ta sa atong bana, makatago ta sa atong pamilya, makatago ta sa atong mga silingan. Apan ang Dios walay natago kaniya. Busa kay abli pa man ang kaluwasan, ano na patay chance sama sa tao, no? Nga gilansang dito sa cross. Gitagaan pag chance tungod kay nagaginhawa pa ta. Kay kun di na ta maginhawa, wala na chance. That is closing provision. Dili na ta maluwas. Kung panaglitan na atas sa kangit-ngit, no? Na atas sa dautan na mabimatan, niya namatay ta, wala na chance nga maluwas pa ta. Kana di ang puan, ma'am, aron maluwas, no? Di ba? Aron dadpon ang kalag sa langit gikan sa purgatorio, dili ka na tinuod, no? Kay kung ang tao mamatay, sa diha nga ang tao mamatay, close provision. Kung buutan siya, kung nagsunod siya sa Ginoo, makauban siya sa ikaduhang pagbalik ni Jesus Christ. Pero kung namatay siya diha sa kadautan, then mabanhaw siya para sa silog. Kung man gitawag ikaduhang pagkabanhaw. So, umudawat ba sa kahayag nga gikan sa Dios? Ang iya ang nakatuo sa Ginoo, kinahanglan mudawat sa kahayag nga iya sa Ginoo. Jesus invites you today to do the law, no? Aron atong buhaton ang kasuguan nga gihatag sa Ginoo. Atong buhaton ang iyang sugo. Atong tun-an ang iyang balaan nga kasulatan ug maminaw kita sa mga pagtulunan nga iya sa Ginoo. Karong adlaw itawag ka ni Jesus Christ aron mosunod kaniya. Open your heart. Dawata siya isip nga imong manluluwas ug pangandami ang imong kinabuhi alang sa iyang pagbalik. Aron malipay siya na kung diin adong iyang mga katawhan wala sayangi ang dugo nga iyang giula dito sa Kalbaryo sa cross, no? Ay di ato kinahanglan sayangon. Ano man kung atong sayangon ang dugo nga iyang giula dito sa Kalbaryo sa cross, mo day na pagbalik ni Jesus Christ usa na siya ka judge. Karon nga panahon buhi pa ta, wala pa siya nagbalik sa kalibutan, naa pa siya karon sa sanktuaryo sa langit, sa diha nga mga tao kapasayloan sa atong mga sala. Gakuan din siya, no? I-confess na tong atong mga sala diretso kaniya kan Jesus Christ, no? Kanuman siya ang makapapas, siya ang makapasaylo sa atong mga sala ug walay lain, no? Di kita tuo nga dunay lain nga gihulip nga didto ta magampo aron pasayloon ta. Kinahanglan ang atong pagampo atong idiretso sa Dios. Kanuman God is omnipotent. Ang sabot pasabot, God is powerful. No, gamhanan ang Dios. God is omnipresent. Buti pasabot bisan asa tago anaa siya. Bisag asa naa siya. Buti pasabot bisan pag nakasapunuan sa mangga naa ka sa asa sa imong daruhan, kung ato istoryahon ang Ginoo makadungog siya, no? So dili kahapon kinahanglan atong pilion ang maayo tungod kay gusto man ta sa kinabuhi nga walay katapusan. Kung napata sa kangit-ngit karon, napata sa pagpakasala, no? Nakasala ta, diasa ta karon, lakaw-lakaw. Kasala ta sa Ginoo. Kinahanglan ato i-confess, magpisal ta sa Dios. Atong pangayuan, pasaylo ang atong mga sala. Tungod kay willing kay ang Ginoo na magpasaylo sa ato. Kung dili na to, buhaton, no? Atong biyaan. Nagiyon ng Dios, biyae.
talikdi ang imong mga sala sama sa iyang pagpasaylo sa katong bakol kita nato tindog ug ayaw na pagpakasala kita nato kinahanglan na sa atong pag-alagad sa Ginoo dili na kita magpakasala ug kung makasala man kita nagyon siya sa Efeso kung makasala man kita tungod kay napa may manunuway napa man si Satanas aning kalibutan kung makasala man ugaling kita pangayo pasaylo tungod kay adunay Kristo nga manlalaban nga willing mo pasaylo sa atong mga sala. So dinhi natapos ang atong pagtuon ini kinahan atong paningmahaon no nga atong nasabtan ang atong programa karon ug atong titulo atong topic karon, blessed your eyes and your ears. Kinahanglan nga ato paningkamutan nga atong mahimo ang atong mga buluhaton, atong ma-follow si Jesus Christ o atong makita nga atong pagtuo ngadto kaniya aron sa iyang ikaduha nga pagbalik. Duol lang kayo mga suking paminaw, duol lang kayo mabalik ang Dios. Kinahanglan na mag-uban kita, uban tagtanan dito sa langit, mga bata magkaroon, mga tigulang gikan sa walay gipon hatod sa walay gipon. Kitang tanan mukuyog ta sa pagbalik sa Ginoo. Hinaot unta na mukuyog kitang tanan. Ato idungo atong ulo alang sa pag-ampo. Our Father, which art in heaven, we thank you for calling us to be the light in this world. Forgive us for the times when our testimony grew dim. Rekindle the flame, strengthen our walk, make us dependable, faithful, and constant, like the rising sun. Help us bring hope to the hopeless, guidance to the lost, and courage to the weary. May our lives reflect the beauty of Christ until the perfect day of His coming. This all we give thanks through Christ our Lord and Savior. Amen. Thank you very much sa inyong pag-uban ka nato sa itong pagtuon nining kahapon no? Nahuman nato ang atong programa. Hinaot nga sunod Domingo magkita-kita gihapon ta dinhi gihapon sa atong istasyon Adventist World Radio AWR 97.9 Light FM ug sa atong Facebook page Adventist Life Media Ministry diri nanukad sa Salay, Misamis Oriental matag Domingo sa hapon. This is your friend, the servant of God, Tina Dahilan Sadora. God bless you and let the mind of Christ guide you today and forever. Kini ang atong programa, Mangandam Ta. Hello! Tar, mga igadali ka lang. Tungahin yung mama. Hello, Sissy Loves! Tita Lanit! Hello, Tita Lanit! Thank you for calling somebody. Stiko! Thank you! Good afternoon pala ngayon. Afternoon. Thank you, Sissy. Nakita na yun ako, Sissy. Naka-live yun si Sissy. Hello! Salamat. Shout out, sister. Sissy Loves, Tita Dahilan. Hello! Ako ding igsoon yun, por suso. Kita ko agad, ngala-ngala mo, sister. Hello! Thank you sa ngala-ngala. Still watching, Jacqueline Galinada, Vincent Galvin, Ma'am Kari, Nosyunis Galimba, hello. Ilopre Adolfa, hello, Ma'am Adolfa. Goy, tinawag din sa kong Sisi ba? Hello, Sisi, thank you kayo sa pagpanawag sa itong mga eksono. Hello, Julito Villamor. Hello, Julito. Okay, Pahag Tani. Okay, thank you for the sender, Ma'am Ilopre S. Adolfa. Okay, i-follow takaw niya, Madam Alopre S. Adolfa. Thank you so much. Thank you sa star. Thank you sa gift. Salamat kayo. Diba? Kita ko agad niya lang alam mo, sister. Thank you. Salamat sa inyong tanan. Hangtod sunod Domingo, diri gyapon sa istasyon. Thank you so much.